mali dahil di nasunod ang gusto nila. Correct. Tuwing hindi nasusunod ang gusto nyo, hindi, law enforcement kasi si Ping Lacson eh. PNP chief siya eh. Ang military po ang background niya. Alam niya po na pag nagkakagulo sa history po ng Pilipinas, sinasamantala po yan para makapag-recruit yung mga kalaban. Kami, Duterte, opposition kami pero wala po sa hinagap na kami isisis namin yung power through revolusyon o kung ano pa man, no? Wala pong ganun. Kami naniniwala sa mga Duterte, mananalo kami sa 2028. Eh yung mga hindi naniniwala sa konstitusyon, putya, walang eleksyon na takot si Sabakuy na madisbar. Correct. 3 to 8% lang yung maingay na yan worldwide. Baka mas konti pa. Talaga naman konti lang yan eh. Ang problema kasi, kakampi nila yung mga media. Alam nyo na kung bakit. Tatay Badong, kung requirement yung utak sa Senado, disqualified mga Tulfo Brand. Pati yung anak ng may sayad gusto na ituloy for 15 seconds of fame sa telebisyon. Ogag na Villanueva ang Tatay Badong, breaking, tagumpay yung rally nila Tratabi. 31 yung dumalo. Yung 5, Bendos. Yung 2, Barker ng jeep. Duterte pa rin. Mararamdaman nyo naman yan eh. Dapat galit na yung sinasabi yung taong bayan. Tuwan-tuwa po yung mga taong bayan. Parang ngayon lang kami nanalo. Ang tagal na panay kami talo. Napakulong si Tatay Digong, na impeach si BP Sara. Natakot si Dilima mapag-initan, ibalik siya sa bilibid. Correct. Ano sinabi ni payo ni Tatay D? Tignan niyo po. Natatalo po tayo sa korte. Oh, 'di ba? Talo tayo kay Dilima. Ano sinabi nila Tatay Digong? Sinabi ba nila mali yung desisyon ng korte? Hindi. Susunod tayo. Yan ang desisyon ng korte. Kaya ang payo ko lang sa'yo, Dilima, enjoy mo na lang yung alam kasi natin lahat di ba? Alam po ng mga Duterte supporters kung ano naganap kaya nakalaya si Dilima. Pag nagka-constitution crisis ba, magkakagulo ba? Ano yung civil war ba? Hindi po. Di ba? Kasi, halimbawa, tinuloy po nila. Tinuloy po ng halimbawa po, thank you very much muna kay Miss Judge bago natin tuloy. Maraming salamat po sa 250 pesos na pakape. Halimbawa po, eto ang sitwasyon, tinuloy ng Senado. Iko-contempt ng Supreme Court yung Senado. Hindi kayo sumusunod sa amin Sabi ng unconstitutional Iko-contempt nila kasi putya hindi sumusunod sa Supreme Court. O pag tinuloy pa rin ng tinuloy, papakontempt nila. Pwede. Kung utusan ng korte na dakipin yung mga senador. Yun, hindi naman automatic na yung magkakagulo po talaga dahil anong gagawin ng Korte Suprema? Nagsalita na yung Korte Suprema. Tapos kayo itutuloy nyo pa rin. Mapipilitan sila ngayon utusan yung mga law enforcement. Sa akin lang yun. Pwedeng dumating sa ganun. O kaya, mababasa ng sino po ba ang mga tagapagtanggol ng ating konstitusyon? O yung military. Paano nila ngayon babasahin yung sitwasyon? Sila po tagapagtanggol ng tao, tagapagtanggol ng konstitusyon. Mayroong isang
co-equal government na ayaw sumunod sa Korte Suprema. Kaya hindi po to simpleng salitaan lang. Pag tinuloy nila yung mapapahiya yung Supreme Court. Sino pakikilala sa Supreme Court pag hinayaan nila yung Senado? Iko-contempt nila yan. Pag hindi pa rin tumigil, mapipilitan silang orderan niyang Senado na itigil niyo yung unconstitutional na gawain ninyo. Kaya magkakaroon talaga ng constitutional crisis. Susunod ba yung Senado? Pag may order na contempt, tignan nyo naman. Saan ba nagsimula yung mga pakulong-pakulong na yan? Sa mga contempt order. Kaya papunta talaga sa magkakagulo. Hindi naman civil war, magkakagulo lang. Bakit hindi magkakagulo? Dalaway nagsasabi magkaiba? Hindi po. Anong masasabi sa mga mambabatas na mas magaling pa sila sa korte? Ang masasabi ko lang po sa inyo, igalang ninyo yung batas. Kasi mambabatas kayo eh. Imagine, gumagawa kayo ng batas, tapos ayaw nyong igalang yung batas. Pagdating po sa interpretasyon, kung sino po ang unconstitutional, illegal at legal, korte po yan. Pag sinabi po ng korte na illegal yan, illegal po yan. Eto hindi po simpleng korte. Supreme Court, pinakamataas na korte. Boss, ako na ang mag-file na motion for reconsideration. Tambin ako, tagilid tayo dyan. Pwede bang iba na lang? Kapag hindi sumunod ang lawyer sa SC, disbar sila kahit politiko pa sila. Itong mga nabigo sa impeachment trial, malakas lang magsalita sa harap ng maraming tao. Pero pag nag-iisa, dadabog-dabog yan, di matangkap ang pagkatalo. Kaya pala yung ibang abogado tahimik. Ang maingay yung mga hindi abogado. Kaya nga nagsorry na eh. Nagsorry na si De Lima. Ayaw niya madisbar eh. Kasi nakakahiya yun. Si Shell Jokno. Pucha. Mahilig yan mag-represent ng mga mangingisda na hindi naman siya kilala. Nagsorry na ba yan? Kaya nga, Boss Buds, dapat do what you preach. Baka akala nila may super Supreme Court pa. Parang pizza lang, super Supreme. Yun na po yun. Wala na po super Supreme. Yan na po ang pinaka-Supreme Court. Breaking news, sumagot na ng no comment si Senator Chicharon. Kahit di siya tinanong. Sino ba si Chicharon? Boss Buds, alam kasi nila na kapag binanatan nila si BP Sara o sino man sa mga Duterte ay sisikat ang pangalan nila. Pamela, free na si BP Sara, Kuya Buds, sa February 6 to 2026. Mag-file sila. Anong mangyayari kaya kay BP Sara kung mag-file ulit ng impeachment? Kahit ano po mangyari. Vice President pa rin siya. Kasi wala naman talaga ebidensya yung mga yan eh. Sabi ng Supreme Court, ilagay ninyo sa impeachment complaint yung ebidensya nyo. Ang gagawin po nila sa impeachment court lang po sila. Sa impeachment trial lang po sila. Kasi pabubuunan lang gagawin. Pabubuksan nila yung bank account. Tapos, lalabuin na nila. Tandaan po ninyo, sa impeachment court, hindi po kinakailangan ng guilty beyond reasonable doubt. Guilty lang sila ayon sa boto ng mga senador. Si Lito Lapid.
Doon na lang mag-file ang Congress na impeachment sa ICC, baka pansinin din yan. Mas tiwala sila. Dapat pag sa ICC sila, dapat ideklara na silang mga mga ICC na sila. Ang nationality nila ICC na. International na. Tatay Badong, tama ka naman, si Drilon na ang pinakamatilino sa Dilaw. Sino pa nga ba? Si Keiko Pangilinan? Kiko matching tuloy sa masasabi ko. Comment kayo. Boss Bad, si Tabi ba abogado o nag-aabogago? Alam ko hindi abogado si Tabi. Boss Bad, dilawang pala si Joel Villanueva. Kala ko Maka-Duterte yung pala paimbabaw. Paano po naging Maka-Duterte? Hindi po Maka-Duterte ang mga yan. Kaya po sila, pinagmumukha po nila silang, hindi po nila kinokontra ngayon yung mga Duterte kasi tatakbo nga yan sa 2028. Natuto na sila eh. Pag tayo nakita ng mga tao na kontra tayo sa Duterte, hindi tayo mananalo. Kahit naman yan si Kiko tsaka si Bam, hindi binanatan yung mga Duterte nung kampanya eh. Third sa bar, exam result si Drilon. Yellow test naman, Joel Villanueva. Kaya nga, bakit? Anong uri ng mga abogado to? Ako ganun no? Hindi lang abogado, anong uri kayo ng mga mambabatas kung ayaw ninyong sundin ang Supreme Court? Supreme nga sila eh. Atenesda. Boss Bas, hindi kaya gusto lang nilang patunayan na hindi gumagana ang korte para patunayan? Hindi naman. Gusto talaga nila matuloy yung impeachment. Dahil gusto talaga nilang ma-eliminate si BP Sara as kalaban. Yun lang po ang tangi nila. Supreme nga sila, hindi sila lakami. Supreme Court na yan, manahimik na senatongs. Akala kasi nila, maano pa nila yung tao, maglalabasan yung mga tao. Utot nyo, sawan-sawa na yung tao kasusuporta sa mga Aquino. Meron na naman silang bago, yung apo na ni Ninoy. Ang pumopronta. Mukhang hikaing.